Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pension, pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong hapon na ito. Maraming pensioner ang hindi pa alam na mayroon pa ang pagbabago sa January 20 payout schedule. At mas marami pa ang hindi nakaalam na may additional financial assistance na umabot na sa 16,500 na pwede nilang makuha ngayong buwan. Alam ko na nakakapagod na pakinggan ang mga balitang puro salita lang at walang kretong impormasyon. Kaya nandito ako ngayon para magbigay sa inyo ng eksaktong detalye kung paano ninyo makukuha ang pera na ito at ano ang mga bagong patakaran na pwedeng makaapekto sa inyong monthly pension. Hindi ito isang simpleng update lang, mga kapatid. Ito ay tungkol sa pera na pinaghirapan ninyo sa kinabukasan ng inyong pamilya at sa mga benepisyo na dapat ninyong matanggap simula ngayong taon. Kaya, kung hindi pa kayo nakakakain ng hapunan, magsaing muna kayo, umupo kayo ng maayos at bigyan ninyo ako ng minuto ng inyong atensyon dahil ang impormasyon na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong buhay ngayong 2026. Magsimula tayo sa pinakamahalagang tanong na tumatakbo sa isip ng karamihan sa atin ngayong linggo. Ano ba talaga ang nangyari sa January 20 payout schedule ng SSS at GSIS? Mga kaibigan, alam ko na sanay na tayo na tumatanggap ng ating pensyon tuwing kalagitnaan ng buwan, pero ngayong January 2026, nagkaroon ng adjustment dahil sa pagsasa ng government banking system at sa mga bagong compliance requirements na ipinatupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang dating schedule na nakasanayan natin ay medyo nag-shift ng ilang araw at maraming pensioners ang nagulat dahil hindi sila nakatanggap ng malinaw na abiso mula sa kanilang respective agencies. Para sa mga SSS pensioners, ang dating January 15 release ay na-adjust papunta sa January 20 para sa karamihan ng branches. Pero may mga ibang areas na tumanggap na ng kanilang pension as early as January 17 dahil sa advanced crediting system ng ilang bangko tulad ng Land Bank at DBP. Ang importante dito ay huwag kayong magpanik kung hindi pa kayo nakakatanggap ng notification sa inyong cellphone o kung wala pa kayong natatanggap na text mula sa SSS dahil ang payout process ay ongoing at ang inyong pera ay guaranteed na darating sa inyong account or sa payment center na inyong napili. Ngayon, pag-usapan natin ang mas exciting na bahagi ng balita na ito, ang 1625 Additional Financial Assistance na inilabas para sa qualified pensioners ngayong January 2026. Mga kapatid, hindi ito basta-basta chismis or fake news na nakikita lang natin sa Facebook. Ito ay legitimate program na bahagi ng Social Amelioration and Pension Enhancement Act na nag-take effect noong huling bahagi ng 2025. Ang programa na ito ay specifically designed para sa mga pensioners na tumatanggap ng monthly pension na mas mababa sa 10,000s at para sa mga senior citizens na nakaranas ng financial hardship dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente at mga gamot. Ang 16,500 na ito ay hindi isang one bigayan lang kundi ito ay broken down sa tatlong tranches or tatlong beses na payout na ibibigay sa loob ng first quarter ng 2026. Ang unang tranche na umabot sa 5,500 ay dapat nang na-deliver sa mga qualified beneficiaries ngayong 3D week ng January. Ang pangalawang tranche na 5,500 ay darating sa February 28 at ang huling tranche na 5,500 ay ibibigay sa March 31. Ang breakdown na ito ay ginawa para siguruhing consistent ang daloy ng financial support at hindi masyadong mabigat ang impact sa government budget allocation para sa taong ito. Pero sino ba talaga ang qualified para sa assistance na ito? Maraming pensioners ang nagtatanong sa akin kung kasama ba sila o hindi. Kaya hayaan ninyo akong magbigay ng malinaw na criteria. Una, kailangan na kayo ay registered SSS or GSIS pensioner na currently active at walang pending issue sa inyong account. Pangalawa, ang inyong monthly pension ay hindi dapat lumagpas sa 10,000 bawat buwan
dahil ang programa na ito ay targeted specifically para sa low-income pensioners na kailangan talaga ng additional support. Pangatlo, kailangan na kayo ay at least 60 years old na at nakatala sa National Senior Citizens Database na maintained ng DSWD at ng Office of Senior Citizens Affairs. Pang-apat, kailangan na updated ang inyong contact information at banking details sa SSS or GSIS para walang aberya sa pag-credit ng pera ninyo. At lastly, kailangan na wala kayong outstanding loans or obligations sa SSGSIS na nag-cause ng suspension ng inyong pension benefits. Kung lahat ng conditions na ito ay natutugunan ninyo, congratulations po dahil kayo ay automatic qualified na para sa financial assistance na ito at hindi na kailangan ng separate application. Ngayon, pag-usapan natin ang mga posibleng reductions o TLBS na kailangan ninyong bantayan dahil hindi lahat ng pensioners ay makakatanggap ng full amount ng 16,500. Mga kapatid ko, alam ko na nakakalungkot marinig ito, pero kailangan nating maging realistic at prepared. Meron kasing mga cases kung saan ang pensioner ay may existing debt sa SSS o GSIS dahil sa overpayment noon, emergency loans na hindi nabayaran, o mga contribution adjustments na kailangan i-resolve. Kung kayo ay kasama sa ganitong sitwasyon, ang inyong 16,500 assistance ay pwedeng ma-offset o mabawasan ng up to 30% depende sa laki ng inyong obligation. Halimbawa, kung ang inyong utang ay 8,000, ang unang tranche na 5,500 ninyo ay pwedeng mabawasan ng 2 peppery at ang natitira sa inyo ay 2 pounds 6 lang. Kaya napakahalaga na i-check ninyo ang inyong account status bago dumating ang payout para alam ninyo kung magkano talaga ang makakarating sa inyo. Pwede ninyong tawagan ang SSS hotline na 892-6446 o ang GSIS hotline na 88474747 para mag-inquire tungkol sa status ng inyong account. At kung meron kayong pending deductions, pag-usapan din natin ang mga hidden benefits na maraming pensioners ang hindi nakakaalam na entitled sila. Bukod sa regular monthly pension at sa 16th 500 assistance, meron ding 13th month pension benefit na ibinibigay every December. Pero ang hindi alam ng karamihan ay may additional medical allowance din na 2,400 annually para sa qualified senior citizen pensioners na may chronic illnesses tulad ng diabetes, hypertension, or heart disease. Para makuha ninyo ito, kailangan lang ninyo ng medical certificate mula sa inyong doktor at isang filled-up application form na pwede ninyong kunin sa nearest SSS o GSIS branch. Mayroon ding assistance na umabot na ngayon sa 40,000 for SSS at 60,000 for GSIS na pwedeng i-claim ng inyong beneficiaries sakaling mangyari ang hindi inaasahan. Pero ang benefit na ito ay kailangan na naka-update ang inyong beneficiary designation form para walang problema sa pag-process. At isa pang hidden benefit na rarely discussed ay ang calamity loan assistance na available for pensioners affected by typhoons or natural disasters, kung saan pwede kayong mag-apply ng up to $20,000 na interest-free loan na pwedeng bayaran within 24 months through automatic pension deduction. Tungkol naman sa tax implications, maraming seniors ang worried kung ang 16,500 assistance at ang kanilang monthly pension ay taxable or hindi. Mga kaibigan, hayaan ninyo akong magbigay ng peace of mind sa inyo. Ang monthly pension ninyo mula sa SSS ay tax-exempt based on Republic Act 4911, kaya hindi kayo kailangang mag-alala tungkol sa withholding tax or income tax filing. Para dito, ang GSI pension naman ay partially taxable kung ang ninyo ay lumagpas sa certain threshold na 250,000 annually. Pero dahil karamihan sa atin ay below nito, practically tax-free din ang ating pensyon. Ngayon, ang 16,500 financial assistance ay classified as social amelioration benefit kaya ito ay completely tax-exempt under current laws at hindi kailangan i-declare sa inyong annual income tax return kung sakaling kayo ay nag-file pa ng ITR. Ang ibig sabihin, ang buong 16,500 na ito ay napupunta sa inyo ng walang kaltas
at walang kailangang ibayad na buwis sa gobyerno. Para sa mga strategies naman sa pag-maximize ng inyong retirement income ngayong 2026, meron akong ilang practical tips na pwede ninyong gawin. Una, kung kayo ay may kakayahan pang magtrabaho part-time o mag-engage sa small business, remember na ang inyong SSS o GSIS pension ay hindi titigil kahit na kayo ay kumikita pa ng additional income. Kaya ito ay isang magandang opportunity na dagdagan ang inyong monthly budget without sacrificing your pension benefits. Pangalawa, i-consolidate ninyo ang inyong banking accounts para sa inyong pension payout, medical allowances, at iba pang government benefits sa isang bangko lang para mas madali ninyong ma-monitor ang lahat ng inyong transactions at iwas sa maintaining balance requirements na nanghihingi ng multiple accounts. Pangatlo, mag-enroll sa SSS mobile app o GSI Success para real-time ang inyong access sa account information at hindi na kailangan pumila ng mahabang oras sa branches just para mag-inquire o mag-request ng certificates. Pang-apat, consider joining the Senior Citizens Association sa inyong barangay dahil may collective benefits sila tulad ng discounted medicine sa partner drugstores, free health checkups during outreach programs, at priority assistance kapag may mga claims or concerns kayo sa SSS or GSIS. Pag-usapan din natin ang practical tips kapag pupunta kayo sa SSS or GSIS offices para sa inyong concerns o para kumuha ng documents. Mga kapatid, alam ko na mahirap pumila ng matagal lalo na sa ating edad. Kaya narito ang mga tips ko para mas mabilis at mas komportable ang inyong experience. Una, pumunta kayo ng branches ng 7:30 a.m. onwards para makakayo sa pila at iwas sa mainit na tanghali. At kung possible ay pumili ng mga Wednesday or Thursday dahil ito ang usually less crowded days compared sa Monday at Friday. Pangalawa, dalhin ninyo lagi ang inyong original valid ID, SSS or GSI at photocopy ng lahat ng important documents ninyo para hindi kayo pabalik-balik. Pangatlo, gumamit ng Senior Citizens Lane or window dahil ito ay right ninyo under the Senior Citizens Act at hindi kayo dapat pinapila kasama ng regular members. Pangapata, kung meron kayong representative na mag-aasikaso para sa inyo like anak or apo, siguruhing kumpleto ang authorization letter with attached IDs para walang problema sa transaction. At lastly, kung hindi urgent ang inyong concern, consider using online services or tawagan muna ang hotline para malaman kung talagang kailangan ninyong pumunta personally o pwede nang ma-process online. Sa mga payment options ninyo ngayong 2026, may bagong development din na dapat ninyong malaman. Ang SSS at GSIS ay nag-expand na ng kanilang payment channels para mas convenient para sa atin. Bukod sa traditional bank crediting through Land Bank DBP at iba, pang-partner banks pwede na rin ngayong tumanggap ng pension through GCash at Maya Digital Wallets for pensioners na hindi may bank account o mas komportable sa mobile money option, na ito ay particularly helpful para sa mga nasa rural areas na malayo sa bangko, pero may access sa cellphone at internet rin kayong pumili ng payment through ML Villar Cebuana Villar o Palawan Pawn Shop kung mas accessible ang mga ito sa inyong area compared sa bangko. Ang importante lang ay i-update ninyo ang inyong payment preference sa SSS o GSIS at siguruhing complete at accurate ang inyong information para walang delay sa pag-credit ng inyong pension every month. At tandaan, kung nagpalit kayo ng payment option, may processing time na 30 to 45 days bago mag-take effect ang bagong arrangement ninyo. Kaya mag-plan ahead at huwag basta-basta magpalit kung malapit na ang pension schedule ninyo. Bago tayo magwakas, nais kong ipaalala sa lahat ng ating mga kababayan na seniors na ang benepisyo na ito ang 16 to 500 assistance at ang lahat ng improvement sa pension system ay resulta ng mahabang proseso at advocacy ng ating senior citizens groups at ng mga mambabatas na talagang nakikinig sa ating mga pangangailangan.
Kaya ang responsibilidad natin ngayon ay gamitin ng maayos ang mga benepisyong ito. I-share ang information sa ating mga kapwa seniors na baka hindi pa nakakaalam at laging mag-stay informed sa mga updates at changes sa government programs. Huwag tayong matakot magtanong. Huwag tayong mahiyang humingi ng tulong sa mga ahensya o sa ating mga anak at apo kapag may hindi tayo maintindihan. Ang pera na ito ay karapatan natin. Pinaghirapan natin ito ng maraming taon through our contributions at deserve nating makatanggap ng every single peso na dapat sa atin. Kaya kung meron pa kayong mga katanungan o concerns, pwede ninyong bisitahin ang SSS website na ss.gov.ph o ang GSIS website na gsis.gov.phphp.ph para sa mas detalyadong impormasyon or mas mabuti pang direktang pumunta sa pinakamalapit na branch ninyo para sa personalized assistance. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan at ang wastong impormasyon ay susi para makuha natin ang lahat ng benepisyong nararapat sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig ngayong hapon at sana ay nakatulong ako sa inyo na mas maintindihan ang mga pagbabago at opportunities na naghihintay sa atin ngayong 2026. Ingat po tayong lahat at hanggang sa muli nating pag-uusap. M.